yung katanungan ng karamihan na ano ba ang difference ng mga mutation? Ano ba ang itsura ni Aqua o Paino? Ano ba itsura ni Crimino lang? Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload nating video every week po. Sa week na to po ay simpleng pag-uusapan lang tayo kasi maraming nagre-request sa mga kaibon natin na pakita daw natin yung difference ng mga mutation. Minsan kasi mga kaibon, pag ini-explain lang natin yung mga difference ng mga ibon at hindi natin pinapakita yung actual na ibon, minsan nakakalito pa rin. Kasi katulad ko po, visual learner po ako mga kaibon eh. Gusto ko nakikita para matutunan ko. Kaya baka yung mga ibang kaibon natin, ganun din. Kaya ngayong araw na to mga kaibon, ang ipapakita natin yung mga different mutation, papakita natin kung ano ang difference nila sa bawat isa. Katulad ng request ng mga kaibon natin na kaibon, pakita mo naman yung difference ng faded tsaka dilute. Papakita po natin yan sa video na to mga kaibon. At papakita din natin yung difference ng aqua tsaka par blue para makita nyo rin sa personal mga kaibon, para mas lalo nyong maintindihan kung ano yung difference nila at hindi lang yung sinasabi natin kasi minsan napakahirap po nun mga kaibon. Okay? Pero syempre, bago natin i-discuss yung topic natin ngayon, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Nagpapasalamat po kami kasi dahil po sa inyo, nagpapatuloy po tayo. Maraming salamat po mga kaibon. Okay, syempre magsa-shoutout na tayo mga kaibon sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout kay Pretorian Nest, ito kaibigan natin sa pag-ibon to. Happy breeding kaibigan. Opaline Arabian, if gusto nyo magpa-DNA, ito magaling mag-DNA, siguradong hen at siguradong kak, malalaman nyo. Okay, kay Kaibon Carmelito Vizcara, Clyde Vizcara, Ayesa Vizcara, Yao Vizcara, advance happy birthday po. Happy birthday po. Pasyal family ng Barangay Granada, Bacolod City. Sa mga taga Bacolod dyan, mayo-mayo ka mo da, Mascara feeling ko eh, October 19. Oo, happy Mascara sa inyo dyan. Shout out kay Kaibon Angelo Villena, ito, parati to, nagpapa-shout out, forever shout out to. Kay Kaibon Kapak New Mix Fan TV, kay Kaibon Jobert Casal JTV ng Longos, Kalayaan, Laguna. Sa mga taga Laguna po dyan, mabuhay po kayo. Danilo Galang from Tarlac, sa mga taga Tarlac na kaibon natin dyan, happy breeding lang po. Kay KJ Mini Avery ng Samar, sa mga taga Samar, ingat po at God bless sa inyo dyan. Ashley Mini Avery ng Santo Tomas, Batangas, mukhang hindi kami matutuloy this week pero sana matuloy kami papuntang Batangas. Kay June Perez ng Project Arms from Capas, Tarlac, mabuhay po kayo dyan. Kay Emmanuel Tobradillo, shout out po sa inyo kaibon. At kay Sarge Force, mabuhay po kayo mga kaibon at maraming salamat sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon bibigyan na natin ng kasagutan o bibigyan natin ng buhay yung katanungan ng karamihan na ano ba ang difference ng mga mutation? Ano ba ang itsura ni Aqua o Paino? Ano ba itsura ni Crimino lang? Ano ba itsura ng dilute? Ano ba itsura ng faded? Okay mga kaibon, ngayon ang una nating ipapakita ang difference ng Aqua na B1 sa B2 para may idea lang kayo. Okay? Ulit natin to. Actually ito po is, di ba, ito yung Opa Aqua Ino na B2. Pag sinabi kasing B2 mga kaibon, yan po, kung makikita nyo, pinkish po yan mga kaibon. Pink.
pink na pink po yan mga kaibon, yung collar ng ibon natin, yung ulo niya. Tingnan nyo, pink na pink po. Okay? Yan po. Aqua B2. Tandaan na, Aqua B2, pink. Pag sinabi naman kasi po mga kaibon na Aqua B1, ito, Aqua B1 po siya. Ito, medyo orange po siya. Orangey talaga yung collar ng ibon. Yan po, makikita nyo orange na orange. Ganda, orange na orange po yan. Yan po yung Aqua B1. Tandaan mga kaibon na, yung Aqua B1 is orange. Orangey yung collar ng ibon, yung ulo niya. Yung Aqua B2, pinkish. Yun lang po ang pinagkaibahan ng dalawang yon mga kaibon. Okay? Ang susunod is sinasabi nila, pa-ID ano ba yung ibon ko? Aqua Opa B1 Ino ba to o normal lang? Pag sinabi kasing Aqua B1 Opa Ino, wala tayong mabibigay na sample ngayon dito mga kaibon. Pero dapat yung ulo nun, ganito din, orangey din mga kaibon. Parang ganito din siya, yung pinakita ko kanina. Parang ganito din siya, pero red eye siya. Yung natandaan ha. Kasi versus mo sa regular lang na Crimino Opa. Kasi pag sinabing Crimino Opa lang siya mga kaibon, tingnan nyo po ang difference kanina. Hindi siya orangey, di ba? At yung tungko niya, may tungko siya dyan. Tapos yung buong katawan niya o buong ulo niya, diba? Hindi siya buong may orange yan mga kaibon. Kaya ito, regular Crimino Opa line lang to mga kaibon. Regular Crimino Opa line lang to. Hindi siya Opa Aqua Ino na B1. Wala po siya. Regular na Crimino Opa line lang to mga kaibon. Susunod natin, ang parating tinatanong, Sir, pakita naman yung faded tsaka dilute. Okay, magbibigay tayo ng sample yan mga kaibon. Ito po. Par Blue Opa Faded. Faded po yan. Tingnan nyo. Bakit nasabing faded po? Kasi sa pakpak, faded siya, literally. Medyo gray dito niya, yung pakpak niya, may pagka-grayish na black. Tapos yung paa nito is, pag tumanda na, pinkish. Pinkish po yung paa niyan. Pero nung bata po yan, itim din yan, tapos black nails. Pero pag may edad na, yan po, nagkakaroon ng paa niya, pinkish siya. Tapos, yung katawan niya, ganyan lang. Kasi yung faded po, usually dito mo lang din naman masasabing faded siya sa feathers niya. Yan lang po. Okay? Papakita naman natin yung Par Blue Opa Dilute. Ito yung Par Blue Opa Dilute. Pag sinabi po kasing dilute, di ba? Diluted na kulay. Kaya kung titingnan nyo, yan, napakaganda, di ba? Tsaka yung kulay niya sa katawan, diluted po talaga yan. Kasi dilute nga po siya. Tsaka yung dilute, pagka tumanda na to, na mga 6-7 months, hindi na to black nails talaga. Kaya nung bata to, grabe ka black nails to, grabe ka itim yung paa. Pero ngayon, medyo nagmamature, magpo 4 months na rin kasi to. Kaya kita nyo dandahan na hindi umiitim yung kuko niya. Okay? Pero ito yung Par Blue Opa Dilute. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Sa wings niya, ganun din. Gray din yan. Yan mga kaibon kung makikita nyo. Okay? Pinapakita natin to para makita nyo talaga yung difference. Kasi ito gray talaga na light. Kung ikukumpara mo dito sa kabila, kunin ko para i-comparison talaga. Itong faded na to. Tingnan nyo yung pakpak. Diba? Darker na gray sa faded. Tsaka tingnan nyo para may guhit dyan. Sa dilute, tingnan yung difference. Diba? Magkaiba yung difference yan mga kaibon. Sa kanan, faded, Par Blue Opa faded. Sa kaliwa, sa kaliwa pala, sa kanan is Par Blue Opa Dilute. Okay? Nakakita nyo yung difference mga kaibon. Okay, sunod. Natin dyan. Okay. Magpapakita naman tayo ng difference ng Aqua B1 versus regular na Par Blue lang. Okay? Ito, Aqua B1 siya.
tingnan nyo naman, orange na orange. Tapos, yung tungko niya, di ba, hindi yung orange na orange talaga. Kasi yung mga regular na par blue, di ba, yung tungko, katulad nito, kita nyo yung tungko nito. Yan, regular na par blue po yan. Yan o, ang ulo nila, ang layo lang ng tungko, di ba? Ito, ang layo lang. Kung makikita nyo ito, tsaka ito, di ba? Okay. Tapos, ito yung regular na par blue lang. Kasi par blue opa yon, kahit mag par blue opa pa, di ba? Ano din yung tungko niya, kitang-kita. O, tingnan nyo po mga kaibon, yung difference nila. Yan. Ito, par blue lang. Ito, aqua B1. Yan, tingnan yung itsura. Tingnan nyo, di ba? Makikita nyo. B1 versus par blue lang. Kita? Nakita ba mga kaibon? Yung difference, oh. Tingnan yung ulo niya, oh. Yan. Medyo may pagkamadre to. Tapos, oh, tingnan mo, kung itatabi mo yan, yan. Mas maganda makita sa personal. Mas ano talaga to. Napakadiin. Tapos kitang-kita talaga. Tapos yun sa taas, oh. Yan yung ulo ng aqua. Ito yung ulo ng par blue lang na regular. Ibang-iba. Light feathers, tingnan natin. Parang parehas lang din, wala namang pinagkaiba masyado. Sa buntot, actually ang pinakatandaan lang dito is pag ako nag-ID nito in person, sa beak. Tingnan yung beak nila mga kaibon. Ito, napaka yellow talaga ng beak niyan. Ito, orange yan na reddish. Reddish yung beak nito eh. Pag nakita niyo sa personal, babalik ta rin natin para makita niyo yung beak ng dalawang to. Yan, tingnan niyo yung beak nila. Diyan mo rin malalaman mga kaibon. Yung beak nila, oh, tingnan niyo. Magkaiba, di ba? Magkalayo yung beak niyan sa personal, makikita niyo, kitang-kita yan. Diyan po kayo makasigurado na ang hawak niyo is aqua B1 versus sa regular na par blue lang. Tingnan niyo yung beak, oh. Pagtabi natin magkalayo. Magkaiba yung beak niyan sa personal. Kahit sa video siguro makikita naman. Okay? Ang susunod nating ipapakita yung difference is yung faded na green. Tapos regular lang na green opaline. Grabe mga agat po. Lalaki na kasi ito eh. Tingnan nyo po. Grabe mga agat na to kasi medyo may mga edad na. Tingnan nyo po. Faded na green versus regular opaline lang na green. Tingnan nyo sa flight feathers pa lang. Yan, sa flight feathers pa lang niya, makikita nyo yan, di ba? Light, ang gray. Ito, halos paitim na talaga. O, dyan pa lang makikita nyo na yan. Ang layo lang ng difference. Ang layo po ng difference yan. So, ang totoong faded. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung paa niyan, pinkish na yan, no? Pag tumatanda na, nagiging pink na yan, mga kaibon. Tingnan mo yung regular lang. Regular na green opaline lang. Ang layo lang ng paa, di ba? Ang layo lang ng paa. Di ba? Layo lang. Okay, balik na natin. Matured na, mga materials po natin yan. At yan na yun po yung panalang. Ito, marami nagkakamali dito mga kaibon. Kukuha tayo ng magandang par blue opa. Tingnan nyo mga kaibon, akala nyo, di ba, unang tingin, sir, parang aqua B1 yan sir ah. Pero actually hindi. Hindi po to aqua B1. May karga po kasi itong faded feeling ko actually kasi napakalinis pero hindi po ito aqua B1 kasi titingnan natin yung characteristic din ng aqua B1 kasi hindi mo din mako-consider to na aqua B2 eh. Tapos tingnan nyo rin yung beak ko. Sinasabi ko sa inyo kanina, tingnan natin yung B1 na aqua opaline. Tingnan nyo. Boom! Di ba ang layo lang? Pero sa unang tingin nakala nyo aqua din to. Kaya mag-ingat po kayo mga kaibon, pag bumili kayo ng aqua, kumuha kayo sa legit breeder. Kasi marami po dyan, buy and sell lang po yan. Tapos pinapalabas lang nila, paanak nila. Pero alam nyo naman yun mga kaibon, na buy and sell lang mga taong yun.
Kasi nga, hindi nga nila ma-ID rin mga ibon nila kasi binibili lang nila. Kaya kung ako sa inyo, pag kumuha kayo ng ibon, make sure nasa legit breeder po. Okay? Ito, tingnan nyo po mga kaibon, no? Sa beak, kaya sinasabi ko kanina sa inyo, napakalaking diferensya po niyan. Yung difference ng beak ng regular na par blue lang tsaka aqua. Tingnan nyo yung beak mga kaibon, no? Di ba? Ito, medyo yellowish na orange na onte. Ito reddish orange to sa personal. Tsaka madiin ng kulay nito sa personal mga kaibon. Tsaka tingnan nyo, dyan talaga ako minsan nagbabase sa beak ng ibon kasi napakaiba yung beak ng aqua tsaka ng regular par blue lang. Tsaka tingnan nyo po yung ulo nila. Oh. Dito, mapusyaw na talaga. Pero pagka pinicturan to, papagkakamalan to na aqua B1. Pero sobrang hindi po, mapusyaw na po talaga yan. Ito, tingnan mo yung ulo niya. Napaka-solid. Oh. Tingnan mo, ito, parang yellowish na nga to yung ulo nito. Diba? Kung makikita nyo mga kaibon. Diba? Ang laki ng difference. Pero pag nakita nyo to sa malayo, sa flight cage, akala nyo, uy, aqua B1 yan, pero hindi. Okay mga kaibon? Yan po mga kaibon, yung mga difference. At kung meron pa kayong gustong i-discuss na mga ibon kung ano yung difference nila, ilagay nyo lang sa comment section. Kasi as much as possible, titingnan natin at ipapakita sa inyo kung ano yung mga pinagkakaibahan ng mga ibon para po pag bumili kayo ng ibon, hindi po kayo maloko. Kasi mahirap po na bumili kayo ng ibon pagka mahal-mahal tapos yung ibon pala na nabili nyo regular na par blue o pa lang. Malinis lang siya, maganda lang siya, mukhang aqua lang po ang ibon pero hindi po. Okay, ngayon sumisigla yung pag-iibon. Nakita ko maraming buying ng Dan Palo. Ang susunod yan, papunta na tayo yan sa mga aqua, dilute, ganun yan. Doon na yan papunta, mga kaibon. Mga pale palo ngayon, dami pa rin naghahanap sa ibang bansa kasi nag-uumpisa sila. Kaya sa pag-iibon, steady lang tayo mga kaibon. Huwag tayo maghangad kagad ng malaking pera. Dandahan, in God's time darating po yan. Okay? Sana po mga kaibon nag-enjoy kayo sa munting video natin ngayon. Pinakita talaga natin sa inyo yung difference ng mga ibon. Kung talagang dilute ba o talagang aqua ba o talagang faded ba sila. Para po hindi kayo maloko. At kung sabi ko kanina, kung may tanong po kayo na gusto natin i-discuss, lagay nyo lang sa comment section, try po natin. Okay? At ulitin ko po, sana nag-enjoy kayo. God bless po sa pamilya nyo, God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay, God bless po sa lahat ng mag-ibon, ibon at iba pa po. See you next time mga kaibon. Bye po.